Kumusta po kayong lahat mga taga-subaybay? Unang-una magpasalamat ako sa inyo at unti-unti niyo akong napansin dito sa akin channel na laging kapupulutan ng aral at nagtiyaga ako kahit walang manonood. Ito may magandang balita na naman tayo mga kaibigan. Lalong-lalo na sa ating mga manggagawa. Lalakarin daw ngayon dito sa Kamara. Dito sa Congress at magdadagdag ng sahod. Purahin namin yan bago mag-eleksyon. Yan po mga kaibigan, maganda po. Manggagawa, ako isa ring manggagawa. Tuwan-tuwa po ako pag ganyan. Pero hindi naman po yan makukuha sa puro salita lang. Kasi alam niyo mga ganyan nangangampanya, nagpapapogi. Akala mo kung sila nagdidesisyon ng dagdag na sweldo. Idadaan po yan sa lahat. Pag-uusapan pa sa ating Department of Labor. Ibabalansi po yan kung di ba tataas ang bilihin. Sabi nila hindi tataas. Ikot lang ang pira. Anong hindi tataas? Lahat po, tatanong ko sa mga employer kung hindi ba rin kayo magtataas ng inyong mga produkto. Kung magtaas kayo ng sweldo sa manggagawa. Lahat po yan tataas. Kaya wag po tayo makadala kaagad sa mga papugi na pangampanya. Yan po, maganda pero dapat po yan pag-aralan at ibabalance at huwag agad maniniwala. Maniwala lang tayo kung natupad na. Biro mo, kung 200 talagang masarap, maganda. Pero ang iniintindi ko rin, tataas din ang bilihin yan. Maniniwala ba kayo? Kung hindi tataas ang bilihin. Ano bang kukontrolin ba nila? May kapangyarihan ba kayo? Kayo dyan, nagsasalita na tataas ang sweldo. Kukontrolin ninyo ang presyo. O kung malugi yung mga employer, abunuhan ba ninyo? Kasi kayo na pinapangampanya nyo kaagad eh. Hinahabol nyo yung kampanya na papupugi kayo dyan. Maganda po yan. Dapat po, ito po ang akin ito para sa akin. Dapat po yung mga naggagawa ng mga ganyan, nagpalukalang batas, mamumuhunan din po kayo sa mga negosyo. Kasi alam ko may pera kayo eh. Mamumuhunan din po kayo dyan, lalong-lalo na sa ating agrikultura, sa ating kasi ang problema ng ating bansa yung pag-import lagi ng pagkain, unang-una ang bigas. Ang dami-dami diyang may pera. Banggitin ko ba? Ang dami diyang billionaire. Gumagastos nga kayo ng pamudmod sa mga tao para kayo iboto. Kung gagawa kayong mga project na para magkaroon ng trabaho ang mga tao. Alam niyo puro pabrika kasi ang ating mindset. Nalimutan natin na kung dito tayo sa agriculture, tayo mag-export ng mga bigas, kung anong produkto natin, dagdag income sa ating bansa, asinso. Ang nangyari kasi sa atin, puro import, puro import. Tapos ang galing ng mga magtatayo ng batas na ganito. Dagdag sweldo. Dagdag sweldo. Tapos ang ating pabrika nalulugi kasi papasok yung mga imported. Anong idadagdag na sweldo? Yan po ang tutukan mga kaibigan, mga guys. Kapwa ko manggagawa po. Napakaganda po niyang plano na yan. Pero suntok sa buwan yan. 200. Magtatawaran pa yan eh. Hindi naman po kaagad yan na kaya po kasi kung minsan, kaya po tayo nagiinit ang ulo, naniniwala kaagad tayo sa mga sinasabi. Dagdag 200. Sila ba ang Sila ba may hawak ng mga negosyo? Maniniwala ako kung sila ang kapitalista. Ilan ba yung ating mga leader na puwera sa Pangulo? Ilan ba yan? Ang mga milyonaryo at bilyonaryo yan. Kung tayo kayong mga kumpanya o mga anong tawag nito? Mga palayan, mag-alaga ng mga kambing, baka, lahat ng pagkain, mag-alaga ng isda. Tiyak, busog kami. Lahat ng mga, daming trabaho. Ang daming trabaho. Dagdag sweldo, pwede. Pero mag-export tayo eh. Pero kung ganyan, na imported ang karamihan, paano sinabi niyong, paano sinabi niyong hindi epektado ang mga negosyo? Kasi kapag import na lang, epektado na eh. Humihina na ang kita. Yun po ang
Hindi po basta-basta yan sinasalita. Dapat po yan ginagawa. Sige, baka mainis kayo sa akin. Ako lagi akong nakatingin sa tamang mga plano. Pero ang nangyayari mga guys, tayo na lang, tayong mga empleyado, tayong mga mahirap, magdubli sipag na lang talaga tayo. At huwag tayong padadala sa mga maraming pangako at gagawa pa ng mga ganitong batas. Pag hindi na yan nakaupo, wala na yan, tahimik na yan . Para sa lahat dapat. Nasa ating mga kamay ang pagsisikap. Huwag manuntok. Huwag mga api ng kapwa. Ang ating kamay gamitin natin sa pagsisikap, pagtatrabaho, para umasinso ang pamilya kasama na ang bansa. Yun po ang kailangan ng ating bansang sinilangan. Ano bang tawag sa atin? Kahit nga yung mga ibang lahi na dito na rin sinilang sa ating bansa. Dapat po, ganun lahat ang pagkaintindi natin sa atin. Ang nangyari kasi sa atin mga kaibigan, halimbawa, ako, leader. Hindi ko naintindihin yung mga susunod na henerasyon. Sabi ko, lalo na ako, matanda na. Sabi ko, ililigtas ko na lang aking sarili. Gagawa ko ng matas na puro imported. Ano mangyari sa ating bansa? Bagsak ang susunod na henerasyon. Kasi ako, lilipas, di ba? Wala naman na hindi lumilipas na may buhay. Lahat ng may buhay lumilipas. Kaya po, dapat, kung tayo ay may mabait na puso, ang ating paglilingkod sa bayan para sa susunod na mga lahi. Hindi lang sa atin, sa ating pamilya. Kasi kung tayo lumipas, paano na yung kasunod? Na ang iyong mga nagawa hindi tama. Yan po para po yan sa mga importante po yan sa mga namamahala sa ating bansa. Sana po makakuha tayo ng aral, mga manggagawa. Baka sabihin ninyo, kakampi ako sa mga employer. Ako po yung manggagawa din. Wala nga akong pensyon . Ako yung senior citizen na. Ako palibasa ako walang pinag-aralan. Wala po akong pensyon na matatanggap. Kaya po hanggang ngayon, ako yung nagtatrabaho, nagsisikap, at hindi na wala na pag-asa. Lalo na ngayon na may katulong na ako, ang aking mga anak, nagabayan ko sila, napaaral ko. Di ibig sabihin, ang aking kita ngayon sa aking pagtatrabaho, para na lang sa aming mag-asawa. Pareho kami nagtatrabaho. Yun po ang kailangan. Hindi pwede na sabihin natin na aming mga anak mga ganda naman trabaho, asawa ng Diyos. Umasa na tayo doon. Hanggat tayo may lakas, dito ang ating mga kamay, gamitin natin sa pagsisikap. Gamitin din natin sa pagdarasal. At huwag natin gamitin sa pang-aapi ng kapwa. Ito lang po ang aking video. Sana po lagi kayong makakapulot ng aral at hindi kayo magsasawa. Maraming salamat. Patuloy lang sa mga pangarap.